Eto nga mga sangkay, itong si Secretary Vince Dizon ay talagang napakatapang mga sangkay. Ewan ko pa saan niya hinuhugot ito. Sindikato ng gobyerno po ang kanyang kalaban dito na may kakampi mga sangkay ng mga mayayaman. Pero eto, ginigiba po niya ngayon ayon sa utos ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. Eto mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon. Kasi itong si BBM, may matinding utos kay Secretary Dizon. Pero, depende pa rin yan sa inuutusan kung talagang matapang eh. Kaso nga lang, matapang itong si Vince Dizon. Siguro na safety na niya yung kanyang family ngayon mga sangkay kasi hindi biro ang laban nito. Mabibigat. May mga sungay po talaga at kayang magpatumba ng kahit na sino. Kahit presidente, kaya nilang itumba yan. Pero ngayon, mga sangkay, nakahanap po sila ng katapat eh. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ayan, tayo po ay nakarating na sa 1.57 million subscribers. Congratulations sa ating lahat. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Relax lang kayo. Eto na. Ayon po kasi sa report, DPWH, pondo na ninakaw dapat mabawi sa pamamagitan ng PCC cases. So, anong mayroon dyan? Ngayon kasi, kinakalampag na po ng gusto nila Secretary Vince Dizon. Itong mga kontraktor at syempre, may kalalagyan po dito mga sangkay. Yung mga iba pang mga involved na mga opisyal. Eto, panoorin natin mga sangkay. Kapag malaki ang ninakaw, mas malaki ang kabayaran. Naharap sa patong-patong na kaso ang flood control contractors. Nasangkot umano sa pandaraya sa bidding process. Ayan na. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Formal nang nagsampa ng kaso ng bid manipulation at bid rigging ang DPWH sa Philippine Competition Commission o PCC. Nag-file tayo ng 12 kaso. 12 cases involving 12 projects involving multiple contractors. So marami mga kontraktor po ito mga sangkay na kinakasuhan ngayon o kinasuhan nila Secretary Vince Dizon. Sa unang reklamo, kasama ang Wawaw Builders, IM Construction Corporation, Sims Construction Trading, Yun. St. Timothy Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Ano pa lang to ha? Wala pa po ito mga sangkay sa iba pang wala pa po ito sa iba pang mga lalabas sa mga pangalan. Yan pa lamang po yung pinakaumpisa. Nag-uumpisa pa lamang po tayo mga sangkay. Mahaba-haba pa pong laban to. Kaya nga sana sana si BBM tumagal sa pwesto. Sana ma-extend na lang instead na kasi kailangan po talaga siya ngayon paano kung ang papalit sa kanya involved din sa sindikato na ito. Di back to na naman po tayo. Sa pangalawa naman, kasama ang Sunwest Inc. at ilang opisyal at empleyado ng DPWH Regional Office 4B. Yun ang maganda, di ba? Pati mga miyembro ng DPWH na involved, kasuhan lahat ng yan. At dapat silang makulong. Kasi hinayaan nila, sila ang nagmanipula dyan eh. Ano yan, mga sangkay, nilabas na nga po yan ni Magalong eh. Ano sabi ni Magalong, ang involved dyan? Mga kongresista, mga mambabatas, mga miyembro ng DPWH at mga kontraktor. Yan po yung big three talaga, mga sangkay. Nabuo ang mga reklamo mula sa mga ebidensyang lumitaw sa mga pagdinig sa Kamara at Senado, maging sa resulta ng investigasyon ng DPWH at Commission on Audit. And yung PCC filing, ang main purpose niyan is mapinalize yung mga contractor
para mabawi natin ulit yung pondo ng naninakaw nila. No? So this is one way na hopefully mas mabilis nating mabawi yung mga ninakaw na Yun. we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people. Grabe, no? Tapang din talaga ng taong to eh. Idol, alam nyo, kapag ka tumakbo ka, sir, sa pagka-senador, number 1 kitang senador sa 2028. Pa-file natin. Kapag nahatulang guilty, magmumulta ang mga akusado ng 110 million pesos para sa first offense. Okay. At may karagdagang multa sa mga subsequent offenses. Ako. Mula 110 million to 250 million pesos. Yari. Sa datos ng DPWH mula 2016 hanggang 2025, ang mga kumpanya ng Diskaya ang nakakobra ng pinakamaraming flood control projects. Kaya ayon kay Dizon, ito ang uunahin nilang imbestigahan. Sa inisyal na kwenta ng DPWH, ang nakobrang 1,214 projects na mga Diskaya at ay nagkakahalaga ng 77.934 billion pesos. Kung mapapatunayang maanumalya ang lahat ng mga proyektong ito, pagbabayaran sila ng 300 billion pesos. Nabahagi ni Secretary Dizon na magbibigay ng sulat ang DPWH sa Land Registration Authority na naglalaman ng listahan ng mga bahay at lupa ng mga individual at kumpanyang nasangkot sa issue. Yun. Kasama raw ito sa aksyon ng departamento sa pagbawi ng mga hinihinalang nakaw na yaman. Ayan na, mga sangkay. Good job sa DPWH. Yan yung kailangan natin, mga sangkay. Hindi po yung, alam nyo, kung ginawa po sana ito nung nakaraang administrasyon, hindi sana ayos. Kaya nga lang, ano rin tayo, may problema din po tayo dun eh. Kasi nga po, nag-expose lang eh. Wala pong action eh. Ngayon, pinagkakasuhan po talaga. Babawiin po talaga yung kayamanan. Naninakaw. O ngayon, ito matindi. Mga sanggay, panoorin natin. Wala nang babalikang propesyon ang mga mapapatunayang guilty Nako, sa flood yari. control scandal. Yari. Sanib puwersa ang DPWH at PRC para bawiin ang kanilang lisensya. Narito ang agenda report Yan ni dapat. Liza Bonzo. Yan dapat ang ginagawa, hindi yung puro expose lang tapos wala namang ginawang aksyon. Isinumite na ng DPWH ang 20 pangalan ng mga lisensyadong individual sa Professional Regulation Commission na kapag napatunayang sangkot sa maanumalyang proyekto ay matatanggalan ng lisensya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, Bulacan 1st District pa lamang ang sakop nito. Alam niyo naman, isa pa ang kasong na-file natin ng DPWH sa Ombudsman. Unang kasong ito, 20 engineers ang involved. Grabe. My goodness. Grabe, sobrang daming mga engineer na involved. Oh my goodness. Ibig sabihin, ganong kalaki mga sangkay ang sindikato na ito sa loob ng gobyerno. No, na kinasuhan natin nung nakaraang mga linggo. At iba na parating. May mga iba pang parating. Naku po. Kasama sa listahan ang tinaguriang BGC Boys na sina former District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at Paul Duya. Ayon sa DPWH, hindi magtatapos sa engineers ang titignan nila. Nako, hindi lang magtatapos sa engineers. Ano pa ba? Kasama rin ang mga architect at maging accountants na nasangkot o naging instrumento sa flood control scandal. Talagang malawakang paglilinis mga sangkay. Nakakatuwa lang yung administrasyon na to mga sangkay kasi good job po talaga. Good job. Kasi matagal na po itong nangyayari. Ngayon lamang po talaga binisto at saka sineryoso na kalabanin. Hindi na po sila makakapag-practice ng kanilang profession. Kawawa yung mga engineer. Wala na. Tatanggalan na po ng lisensya. Hindi na sila makakapag ng kanilang profession. Wala eh. Sila mismo ang sumira ng kanilang profession. Eto na. Yari kayo ngayon. O yun, na lang sila. Mag-vlog na lang sila. Once O di kaya na lang sila.
magtinda-tinda. Ang bihira, nakakahiya. Mga sanggit ang pinaggagawa ng mga lokong to. Ma-revoke po ang kanilang mga lisensya. Ibig sabihin, pag ay nag-practice despite the revocation of their license at tinuloy nila yung pag-practice na pagiging inhinyero nila or accountants or architect. Naku, mga accountant, architect, nagkampihan mga sangkay, engineer. Illegal practice na ho yun. Ayon kay PRC Chairperson Charito Mendoza, dahil sa pakikipagtulungan ng DPWH, posibleng mas maging mabilis ang pagpoproseso nila ng mga kaso. Yun. 3 taon ang bisa ng kasunduang ito sa pagitan ng DPWH at PRC. Nakapaloob dito na obligado silang magtulungan sa investigasyon sa licensed professionals na dawit sa flood control scandal. Kasama rito ang pagpapalitan ng dokumento at testimonya. Ayon kay Secretary Dizon, ang kasunduang ito kasama ang PRC ay hindi lamang para mapanagot ang mga nasangkot sa flood control scandal, ngunit para rin maprotektahan ng institusyon at masiguro na ang mga proyekto ng DPWH ay tunay na magsisilbi sa kapakanan at interes ng sambayanan. Good job. Para sa So, eto na. Nag-umpisa na po yung kalampagan. Nag-umpisa na po yung hatawan, mga sanggay. Hindi lamang po mga kontraktor ngayon, mga sangkay, babawian po kasi yung mga kontraktor ng ng pera na kanilang pinagnanakaw sa atin 'di ba? Maliban sa mga kontraktor ng pinagkakasuhan, eto na mga engineers, 20, may nauna ng 20 engineers. Susunod pa daw po doon mga sangkay, mga architect, mga accountant. Nako, yari talaga mga sangkay. Good job kay Secretary Dizon at sa buong Marcos administration. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.